Paano kung sabihin ko sa'yo na ang isa sa mga pinaka-interesanting real estate projects ngayon hindi itatayo sa BGC o kaya sa siksikang kalsada ng Makati? Oo, hindi sa Metro Manila. Exactly, kundi sa isang medyo tahimik na university town sa probinsya. Kasi kadalasan, kapag napadayan tayo sa isang malaking construction site, nakikita na lang natin yung tapos na produkto, di ba? Yung makintab na lobby, yung mga brochures, Yung mga nagbebenta na sa mall. o yung mga ahente. Pero naisip mo na ba kung paano nakakasiguro ang mga developers na kikita sila ng bilyon bago pa man nila ibaon yung unang pala sa lupa? So sa paghimay natin ngayon, buksan natin yung mismong playbook nila. Isang napakagandang anggulo niyan. Kasi ang pag-uusapan natin na yon ay hindi lang basta drawing o plano na nasa papel. Nakuha tayo ng access sa isang sobrang detalyadong feasibility study. Para sa 7 Prime Point Residences. Correct. Isang proposed na 7-story mid-premium residential condominium na balak itayo sa Barrio Taclobo sa Dumaguete City. Titingnan natin yung mismong blueprint ng negosyo nila. At para sa iyo na nakikinig ngayon, ikaw man ay naghahanap ng next big investment mo o baka nag-aaral ka ng urban planning o sadyang curious ka lang talaga kung paano gumagalaw yung bilyong pisong industriya ng real estate, ang misyon natin ngayon ay intindihin kung bakit idiniklara ng pag-aaral na ito na highly feasible ang proyektong ito. Aalamin natin yung mga mekanismo sa likod niyan kasi numbers game talaga to. Totoo yan. Okay, let's unpack this. Umpisa natin sa pinaka-basic. Bago ka magbuhos ng simento, kailangan mo muna sigurong alamin kung sino ba ang bibili ng mga units mo. Bakit sa Dumaguete nila naisipang magtayo? At bakit ngayon? Kapag narinig mo kasi yung Dumaguete, ang laging nakakabit dyan ay yung title na City of Gentle People, di ba? Oo, kilalang university town. Exactly. Nandyan ang Salaman University, St. Paul, Foundation University, kaya yung traditional na galawan ng real estate dyan, magtayo ng mga boarding house o kaya simpleng apartment para sa mga estudyante. Kasi yun yung laging may demand. Dati, pero ang ipinapakita ng datos sa feasibility study natin na yon, may nangyayaring malaking evolusyon. Kinikilala na ngayon ang Dumaguete bilang isang next wave city para sa BPO at IT sector. Ah, wow. So may demographic shift na nangyayari. Ibig sabihin, hindi na lang ito puro mga estudyanteng umasa sa allowance. Hindi na. May pumapasok na bagong alon ng mga young, digitally savvy professionals, mga empleyado ng BPO, mga virtual assistants o VAs, tapos nandyan din yung mga bumabalik na OFWs. Sila yung may mga disposable income na talaga. Sila yung may pambayad. At nai-imagine ko, hindi na uubra sa kanila yung simpleng boarding house lang. Yung tipong kapag nag-brown out, walang backup power, o kaya nag-aagawan kayo sa mabagal na internet. Ganyan-ganyan ang sitwasyon doon ngayon. At dyan eksaktong nakita ng 7 Prime Point yung malaking butas o gap sa market. Paanong gap? Base sa pagsusuri nila sa kasalukuyang supply ng mga kondo sa Dumaguete, masyadong polarized yung bentahan. Ibig sabihin, nasa magkabilang dulo lang yung pagpipilian mo. Ano yung mga options? Sa isang side, meron kang mga entry-level o yung mga napaka-basic na developments. Halimbawa na rito yung Marina Spatial. Ang target nila ay volume, maraming tao, mababang presyo. Okay, so pangmasa. Tapos, sa kabilang dulo naman, nandyan yung mga sobrang high-end at luxury projects tulad ng Futura Shores, na syempre, medyo mabigat na sa bulsa ng ordinaryong professional. Parang hinahanap nila yung Goldilocks zone ng real estate. Oo, yung sakto lang. Hindi masyadong basic na siksikan kayo sa maliit na espasyo, pero hindi rin naman nakakalulang luxury na pang CEO lang. Sakto lang para dun sa mga upper middle class professionals. O kaya yung mga dinks, yung double income no kids. Sila yung gusto ng BGC level na amenities, pero syempre ayaw magbayad ng BGC level na presyo. So paano nila sinigurado na makukuha nila itong market na to? Dito pumasok yung isang concept na tinawag nilang price bridge strategy. Imbes na makipag-compete sila sa pinakamura o sumabay sa pinakamahal, pumwesto sila sa gitnang-gitna. Para saluhin yung mga gustong mag-upgrade.
Exactly. Sa numero, ang presyo nila ay nasa humigit kumulang 8% na mas mataas kaysa sa Marina Spatial. So ang messaging nun sa buyer, mas premium kami, hindi kami basta-basta. Correct. Pero at the same time, nasa 5 to 8% lower sila kaysa sa Futura Shores. Naiintindihan ko. Gumawa sila ng sarili nilang kategorya. Kung gagamit tayo ng analogy para sa nakikinig, isipin mo yung kope. Sige, paano yun? Yung entry level, yan yung fast food coffee. Mura, mabilis, pero walang ambience. Tapos yung luxury, yan yung mga artisan coffee shops na nagsiserve ng sobrang mahal na kape. Yung mga civet cut coffee, ganyan. Oo, etong 7 Prime Point, sila yung nag-position bilang premium cafe. Medyo mas mahal ng konti sa fast food para ma-filter out yung dami ng tao, pero affordable enough para maging paboritong tambayan. Napakagandang analogy niyan at ang pinupuntirya ng ganyang pricing ay yung human psychology pagdating sa exclusivity at perceived value. Oo nga eh. Kung titingnan natin yung mga projected numbers pagdating ng 2027, ang target rental rate nila ay nasa 950 pesos per square meter and ang selling price ay nasa around 262,372 pesos per square meter. Na-bridge nila yung gap talaga. Oo, na-bridge nila, pero syempre, hindi pwedeng presyo lang ang mag-justify niyan. Totoo. Kasi kung maniningil ka ng ganyang premium, hindi pwedeng ordinaryong box-type condo lang yung ibibigay mo, di ba? Paano nila in-execute to sa design? Makikita natin yan sa lote nila. Kasi nakita ko sa study, ang lot area nila sa Barrio Taclobo ay nasa 5,559 square meters at medyo irregular daw yung shape ng lote. Bilang developer, parang sakit sa ulo yan ah. Normal na reaksyon yan. Kapag irregular ang shape, mahirap i-maximize bawat sulok para tayuan ng building. Oo, sayang yung espasyo. Pero imbes na ipilit nila, ginamit nila yung limitasyon ng lupa para i-justify yung premium branding nila. Dito pumasok yung design concept nilang The Oasis in the Grove. The Oasis in the Grove. Sounds very resort-like. Ganyan nga yung feel. Ang ginawa nila mula sa architectural standpoint, 33% lang ng buong lote ang tatayuan ng mismong building. Wait, teka, 33% lang? Oo, 33% footprint. Bilang isang negosyante, hindi ba malaking lugi yan? Bakit hindi nila sagarin hanggang dulo ng property line para mas maraming units na may benta? Parang nagtapon sila ng pera. Diyan madalas nagkakamali ang mga baguhang developers eh. Iniisip nila na sa dami lang ng semento ang kita, pero ang mekanismo dito ay value creation. Explain mo nga yan. Kung ipipilit mo yung malaking building sa isang irregular na lote, magastos sa structural engineering at magmumukhang masikip. So sa pag-iwan nila ng 67% open space, hindi lang ito basta damo. Ano nilagay nila? Nilagyan nila ng mga lush pocket gardens, resort-style swimming pools, wellness areas, at fitness trails. Wow. So, tumataas yung perceived premium quality ng property. Exactly. Kaya nilang singilin yung 262,000 pesos per square meter dahil ang binibenta nila ay lifestyle, hindi na lang basta kwarto. Nakuha ko. So, yung hindi nila kinita sa dami ng units, binawi nila sa mas mataas na presyo bawat unit dahil maganda yung environment. Psychological and structural win siya. At napansin ko rin na nakadisenyo yung building para sa passive cooling. May mga overhangs, tapos vertical fins. Hindi lang siya pampaganda, mechanism din siya para mabawasan ang init at makatipid sa kuryente. Sustainability aspect yan. Pero pumunta tayo sa mismong loob ng mga units. Kasi kung ang target nila ay BPO professionals at VAs, ano bang kaibahan ng kwarto nila sa mga typical na condo? Dito ako pinaka na-impress. Makikita natin yan sa one-bedroom units nila na nasa 36 to 42 square meters. Hindi ito yung typical na layout. Paano siya na iba? Meron silang tinatawag na WFH optimized or work from home optimized spaces. Sa mismong floor plan pa lang, meron ng dedicated ergonomic workspace nooks. Malaking bagay yan. Para sa mga nakikinig na naka-WFH setup ngayon, alam nyo kung gaano kahirap mag-video call habang nasa dining table tapos nagluluto yung kasama mo sa likod. Sobrang totoo niyan. Ang pagkakaroon ng built-in professional nook ay isang solid na selling point. Pero, dito napapasok yung paborito kong bahagi ng design na luabas sa feasibility study. Here's where it gets really interesting.
yung dual key units. Yan ang talagang game changer sa floor plan nila. Ito yung malalaki, di ba? Nasa 50 to 60 square meters. Oo. Para sa mga hindi pamilyar, i-visualize natin para sa nakikinig kung paano gumagana to. Basically, isang titulo lang ang bibilin mo. Pero pagpasok mo sa main door, may maliit na foyer o hallway. Tapos may dalawang pinto. Exactly. Pagbukas mo ng mga pintong yon, papasok ka sa dalawang magkaibang studio units. Bawat isa doon may sariling entrance, sariling kitchenette at sariling banyo. Napakagandang konsepto niyan para sa mga investors. Bakit? Dahil sa iisang investment, binibigyan ka ng mekanismo para magkaroon ng dalawang rental income streams. Pwede mong tirahan yung isa, tapos ipaupa mo yung kabila. Para yung tenant ang magbayad ng monthly mo. Correct. O kaya, bilang pure investor, ipaupa mo pareho sa magkaibang tao. Kung sakaling umalis ang isang tenant, may isa ka pa ring source of income. Na-mitigate mo agad yung vacancy risk. Hindi ka mazizero. Ganyan nga. Maganda pakinggan sa theory. Pero magpupush back ako ng konti dyan. Kung lalagyan mo ng 2 kusina at 2 banyo ang isang 50 square meter na unit, hindi ba sobrang mapapamahal ang developer sa tubo, sa kuryente, at finishing materials? Totoo yan. Mas magastos siyang i-construct kumpara sa normal na 1-bedroom. Mas mataas talaga ang upfront fit-out and plumbing costs pagdating sa dual key. Pero babalik tayo sa price bridge strategy. Ang premium selling price ay kaya nang i-absorb yung ekstrang gastos. Ah, okay. May margin na sila. Oo. At para sa investor na bibili, handa silang magbayad ng mas mahal kasi alam nilang doble rin ang kikitain nila sa rental yield. Win-win situation siya sa papel. Speaking of sa papel, maganda yung layout, solid ang market strategy, pero in the real world, the numbers have to make sense. Magkano ba talaga ang gagastusin at kikitain dito? Handa na ba ang calculator mo? Sige, let's do the billion peso math. Ang estimated total project cost ay nasa 1,570,226,310 pesos. Kasama na riyan yung 65 million pesos para sa pagbili ng lupa at mahigit 1.5 billion para sa mismong construction. 1 billion at kalahati? Oo. Kung kukuwentahin natin ang cost per square meter, papatak ito sa halos itong 102,000 pesos. Okay ba yung ganyang presyo? Ang maganda dito, based sa study, pasok ito sa industry benchmarks ng Arcadis para sa mga high-end apartments sa Pilipinas, kaya alam nating hindi sila over budget. Ang laki ng 1.5 billion. Tapos nakita ko sa study yung funding strategy nila na medyo nakakagulat. Nakalagay doon, walang third-party bank financing. Wala silang utang sa bangko? Wait, paano naging safe yon? Kapag naubusan sila ng pre-sales cash flow sa gitna ng construction, hindi ba matetenga yung building? Kawawa yung mga naunang bumili. Magandang punto yan. Parang mas delikado ata na sariling bulsa at benta agad ang inaasahan mo kumpara sa may nakabackup na bangko, diba? Baliktad ang pananaw ng mga financial analyst dyan. Bakit? Ang kawalan ng bank loans ay actual na isang napakatalinong mekanismo para pababain ang financial risk. Paano nila ito pupunduhan? Ang 38.3% ng budget o nasa 602 million pesos ay galing sa sponsor equity. So, sariling puhunan o cash ng mismong developer. Oo, tapos may 8% o nasa 125.6 million na shareholder loan. Ito yung utang mula sa mga affiliate companies nila mismo na may fixed interest na 7.5% payable over 15 years. Ah, so in-house utang? At yung natitirang malaking bahagi, yung 53.7%, ay kukunin mula sa pre-sales at operating cash flow. If we connect this to the bigger picture, inutang nila sa sarili nilang network. Bakit nila ginagawa ito? Para hindi sila maging biktima ng fluctuating interest rates. Tumpak. Kasi para sa'yo na nakikinig, alam mo naman na kapag tumaas ang inflation sa bansa, automatic magtataas din ang interest rate sa mga bangko.
Doon kadalasan nalulunod sa utang ang mga real estate projects. Hanggang sa mabankrupt sila. Dito, dahil shareholder loan lang, nakalock na sila sa 7.5% interest. Kahit magkagulo pang ekonomiya, hindi tataas ang babayaran nila buwan-buwan. Napaka-stable ng posisyon nila. At dahil mababa ang debt burden nila, napakaganda ng financial metrics na lumalabas. Gaano kabilis ang ROI nila? Ang payback period nila ay nasa 6.1 years lang. 6 na taon lang, bawi na yung bilyon. Oo, pero ang pinaka-striking na numero dito para sa akin ay yung kanilang break-even occupancy rate. Nasa 31.3% lang siya. I-breakdown natin yan para sa audience natin. Break-even occupancy. Ibig sabihin, para lang mabayaran ng developer yung mga utang nila at yung mga buwan ng operating expenses. Tulad ng kuryente, sweldo ng guards. O, kailangan lang nilang mapuno ang 31.3% ng building. Sa madaling salita, kahit halos 7 sa bawat 10 pinto dyan ay bakante, hindi sila malulugi. Hindi sila magsasara, ganyan kalaki yung safety net nila kapag wala kang mabigat na utang sa bangko. Wow! Nag-run pa nga sila ng sensitivity analysis. Sinubukan nilang i-stress test yung mga numero. Kahit daw biglang bumagsak ang occupancy rate dahil may crisis o tumaas ang pangkalahatang interest rate umabot ng 12%, profitable pa rin ang project. Matatagalan lang siguro bago makabawi. Medyo hahaba lang ng konti yung taon pero hindi sila lulubog. At by year 16, ang projected net income na nila ay aabot sa 176.9 million pesos taon-taon. Napakalaki niyan. Katumbas yan ng 17% return on equity. Ibig sabihin, kumikita ng 17% bawat taon yung perang ininvest ng mga shareholders. Napaka-healthy niyan kumpara sa ilalagay mo lang sa time deposit. Grabe, the math is definitely mathing dito. Nakalatag ng maayos yung proteksyon nila sa risk. Pero syempre, ang ganito kalaking proyekto ay hindi lang dapat tinitingnan sa kung magkano ang kikitain ng developer. Kailangan din nating silipin yung impact sa paligid. Oo, paano naman maapektuhan ang mismong komunidad ng Barangay Taclobo at ng buong Dumaguete City? Kasi kapag nagtayo ka ng malaking building dyan na may 184 units, panigurado may ripple effect yan. Kinonsidera rin yan ng maigi sa socio-economic study ng proyekto. This raises an important question sa mga developments. Sa positive side, napakalaking tulong nito sa employment ng lokalidad. Ilan ang mabibigyan ng trabaho? Panapalawang mag-generate ito ng 200 to 300 jobs sa mismong construction phase pa lang. At kapag natapos at nag-operate na, may bubuksan itong 15 to 20 permanent jobs para sa property management, housekeeping at security. Bukod pa dyan, yung malaking itataas ng real property taxes at business taxes na mapupunta sa LGU. Na pwedeng gamitin sa iba pang public services. Okay, yung dagdag na trabaho at taxes, malaking tulong yan. Pero magiging devil's advocate ako rito. Paano naman yung traffic? Ang paboritong problema ng lahat. Barrio Road is a busy thoroughfare sa Dumaguete. Kung magdadala ka ng halos 200 bagong residente na karamihan may mga sariling sasakyan, hindi ba magiging bottleneck yan sa kalsada kapag sabay-sabay pumasok sa trabaho? Diyan papasok ang responsibilidad ng mga nagtatayo ng vertical development sa probinsya. Hindi nila pwedeng ipasa lang sa gobyerno ang problema sa traffic. So anong solusyon nila? Sa plano nila, naglaan sila ng dedicated deceleration at acceleration lane doon sa mismong frontage nila sa Barrio Road. Para hindi sila nakaharang sa main road. Ang mekanismo nito kapag may sasakyang papasok o lalabas ng kondo, meron silang sariling lane para bumagal o bumuelo. Hindi na de-delay ang main traffic flow ng kalsada. Makes sense. Paano naman parking? Naglagay sila ng basement parking na may 96 slots. Napakalaga nito para maiwasan ang street parking sa labas na siyang madalas nakakabagal ng trafiko sa mga provincial roads. Magandang solusyon yung nagbigay sila ng sarili nilang espasyo. At napansin ko rin sa engineering plan nila, meron silang itatayong on-site na sewage treatment plant o STP, tapos may rainwater harvesting system pa. Oo, kasama yan sa plano. Ang unang naisip ko, hindi ba dagdag gastos lang yan sa developer? Bakit hindi na lang nila ikonekta sa existing drainage at water system ng syudad para mas mura?
Dahil ang umasa sa limitadong infrastruktura ng probinsya ay isang malaking business risk. Protection din nila yon. Ang ipapatayo nilang STP ay susunod sa strict DENR Class C standards. Ibig sabihin, ang tubig na lalabas mula sa kondo ay dadaan sa masusing treatment process bago pa mapunta sa public drainage. O kaya pwede nilang i-recycle. Ire-recycle pang dilig sa napakalawak nilang 67% open space gardens. Yung rainwater harvesting naman sinisiguro na sasaluhin nila ang ulan para may reserwa sila. Hindi nila uubusin yung water supply ng dumagwete. Ipinapakita nito na imbes na maging linta na sisip-sip lang sa public utilities ng host city nila, nag-i-invest sila para maging self-sustaining. Protection din nila yan para hindi sila ipasara kung sakaling magkaproblema sa water system ang syudad. Napakaklaro niyan. Bago natin tapusin, i-wrap up lang natin tong buong discussion para sa'yo na nakikimig. Sige, So what does this all mean? Ang 7 Prime Point Residences ay isang masterclass sa market positioning. Nahanap nila yung sweet spot sa presyo sa pamamagitan ng price bridge strategy. Hindi sobrang mahal pero hindi rin tinipid. at gumamit sila ng limitasyon sa lote para gumawa ng 67% open space. Na nagtaas ng premium value nila. Nag-alok sila ng mga innovative floor plans tulad ng WFH-optimized spaces at dual-key units. Na direktang sumasagot sa mekanismo ng rental income ng mga investors. At higit sa lahat, sinuportahan nila ito ng isang napaka-safe na financial structure na walang utang sa bangko para protektahan ng proyekto laban sa inflation. Isang napakakumpletong package talaga. Ipinapakita ng pag-aaral na ito na ang matagumpay na real estate development hindi lang nakadepende sa ganda ng drawing. Nakadepende ito sa pag-unawa sa demographic shift, sa matalinong paggastos at sa pag-anticipate sa mga risks tulad ng traffic at water supply. Ang feasibility study na ito ay pwedeng gawing template kung paano i-approach ang provincial real estate development sa buong Pilipinas. Totoo yan. Kaya ikaw na nakikinig, kapag nakita ka na ng nagtataas ang building sa lugar ninyo, alam mo na ngayon na bawat kwarto, bawat bintana at bawat paradahan dyan ay may nakakabit na napakalalim na pag-aaral sa human behavior at economics. Hindi lang siya basta pinatayo. Pero bago tayo tuluyang magpaalam, gusto kitang iwanan ng isang mapanuring kaisipan na hindi nabanggit sa buong pag-aaral na to. Ano yon? Napansin natin na ang buong feasibility ng bilyon-pisong proyektong ito ay nakasandal sa paglago ng Dumaguete bilang isang next wave city para sa BPO at VA sector. Oo, yun yung core ng market nila. Doon nila kinukuha yung justification para sa mga WFH-optimized units nila. Pero paano kung biglang magbago ang global work trends? Paano magbago? Paano kung sa susunod na 5 taon, i-replace ng artificial intelligence o AI ang napakalaking porsyento ng mga BPO at virtual assistant jobs? Nako, isang malaking banta nga yan. Kapag nawala ng trabaho ang target market nila, mananatili pa kaya ang premium value nitong mga proyektong ito? O mapipilitan ng provincial real estate na mag-imbento ulit ng panibagong identity para lang makasurvive? Isang nakakapangilabot pero napaka-relevant na tanong. Kasi sa dulo ng lahat, kahit gaano ka-perfect ang math at ka-safe ang financial plan, ang real estate ay palaging susunod at magiging refleksyon lang ng kung paano tayo nagtatrabaho at namumuhay bilang isang lipunan. Kapag nagbago tayo, kailangang magbago rin ang mga gusaling tinitirhan natin. Correct. At doon natin tatapusin ang ating paghimay para sa araw na ito. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa pagbuklat ng blueprint ng 7 Prime Point Residences. Sana ay marami kang natutunan kung paano gumalaw ang utak ng mga developers. Patuloy lang tayong maging curious at observant sa mga nagbabagong trends sa paligid natin. Hanggang sa muli.